Sama-sama po natin purihin, sambahin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat. Amen? Sabay-sabay po nating isigaw, dakila siya! Hey! Hallelujah! Dakila siya! Dakila siya! Dakila siya! Dakila siya! Amen! Sige po, palakpak po natin ang ating mga kamay para sa Panginoon! Hey! Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, 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 dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan
sasambahin, Panginoon, kundi Ikaw, O Diyos. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Purihin ka. Ikaw lamang. Come on, church. Let's sing. Wala akong ibang itataas, kundi Ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil Ikaw ay Diyos. Karapat-dapat, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Wala akong ibang itataas, kundi Ikaw, Panginoon. Walang iba, wala akong iba sasambahin ng oras ko at panahon, dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil Ikaw ay Diyos. Karapat-dapat, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil Ikaw ay Diyos. Karapat-dapat, karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay tumutugod. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil Ikaw ay Diyos. Karapat-dapat, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan
sa pasimula, Yes, Lord. ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa at sa kahirapan, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Sing with me. Ikaw lamang ang Diyos, at sa pasimula, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa at sa kahirapan, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ika'y ganyan nga. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ika'y ganyan nga. Di nagbabago, di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ika'y ganyan nga. Di ka nagbabago, nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ika'y ganyan nga. Ikaw lamang ang Diyos, at sa pasimula, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa at sa kahirapan, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos, at sa pasimula, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa at sa kahirapan, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Di ka nagbabago, di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ika'y ganyan nga. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ika'y ganyan nga. Di ka nagbabago, di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ika'y ganyan nga. Come on, church. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord, ikaw lamang ang Diyos, at sa pasimula, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa at sa kahirapan, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos. At sa pasimula, ika'y nakaluklok, ikaw lamang ang Diyos.
salamat. Dahil ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Magbago man ang aming panahon, magbago man ang aming sitwasyon, Lord, yung kalooban mo hindi matitinag, hindi mapipigilan. Lord, salamat. Dahil ngayon, Panginoon, alam namin, you are reminding us, O Lord, that you are sovereign, that you are in control. And Lord, wala kaming ibang gustong maitaas sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na marinig, Lord God, mula sa aming mga labi, Lord, na ikaw at ikaw lang ang aming papupurihan. Ikaw at ikaw lang ang aming paglilingkuran. Hallelujah, Lord. Come on, church. Sabihin mo sa Panginoon, for the last time, ikaw lamang ang Diyos. At sa pasimula, ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa at sa kahirapan, ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papurit pagsamba. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah, Lord. We bring back all the glory and praises. In the mighty name of Jesus, everybody say amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hello po, I'm Eugene Dalida and I'm here to testify how powerful God has been in my life, especially the area of giving. I was raised by a solo parent. Nanay ko lang po ang nagpalaki sa akin. Dahil noong 7 years old po ako, namatay po ang aking tatay due cardiac arrest. Hindi ako nakaranas ng pagmamahal at proteksyon ng tatay sa murang edad. At dahil dito, pinasan ng nanay ko po lahat ng obligasyon para kami po ay mabuhay, kaya hindi niya po ako gaano natutukan sa aking paglaki. Dahil hindi po nakatutok ang nanay ko sa akin, noon naging laman po ako ng kalye sa amin, na-involve po ako sa gang, sa away, sa riot, at mas lalong lumala po nung tumungtong po ako ng high school. Natuto po ako magwalwal sa inuman, yosi, sugal, marijuana, naging tambayan ko rin po ang guidance office sa school dahil lagi po akong pinapatawag ng mga teachers. Umuwi ako sa bahay ng wasak na wasak sa alak, wala sa wisyo. Sinabihan na din ako ng mga tao sa paligid ko na walang kwentang tao yan si Eugene. Walang patutunguhan yan at tamad yan si Eugene. Sakit sa ulo sa nanay niya yan. Ayan ang nasa isip ko noon, nasabihan na rin naman na ako ng gantong klaseng tao, di panindigan ko na. Until one day, one of my friends invited me to go sa Life Giver Church kasi napapansin niya na yung mga nangyari sa akin, sumama po ako kasi wala naman po akong ginagawa that time. Naalala ko ang ganda ng preaching noon ng pastor, pero dead ma lang ako, matigas ulo ko eh. Nasundan po yung pag-attend ng church hanggang sa na-involve po ako sa isang life group. Dito ko na rin naintindihan ang ginawa ng Diyos para sa akin. When I understood what Jesus did for me, it changed my whole perspective. Yung matagal nang nakatatak sa isip ko na ganito lang ako, wala akong mararating, walang kwentang tao yan, ay binago po ni Lord. When I encounter God, I begin to understand the true power of giving. I honor God with my tithes and offering and even my first fruit. Kapag tapos po ako bilang isang mechanical engineer,
But year 2019 po, nung pumutok po ang pandemic, grabe po ang sinapit sa aming mga workers. Halos natigil ang trabaho sa construction. At nung bumalik naman po ang pasok, naging thrice a week lang po ang schedule ko sa work. Meaning kalahati lang po yung sinasahod ko. Grabe po ang struggle ko noon bilang only child and breadwinner ng aking pamilya. Pero kahit na kalahati lang po ang kinikita ko from 2019 to 2020, tuloy pa rin ang pagbibigay and God remained faithful. He sustained all our needs. Year 2020 po, during the height of pandemics, nung na-aksidente po ang aking mother, na-fracture po ang left leg niya, bali po talaga at hindi siya makalakad. As per doctor, the estimate cost of the surgery will be around 200K plus. Malaki po ang gagastusin para sa operation at to be honest po, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung ganon kalaking pera, ganong kalaking amount. But God is the God of miracles. Amen? Nung second check-up po namin sa doktor, umayos at gumaling po ang fracture ng nanay ko. Wala po kaming ginastos at walang operation po na nangyari. Talagang papakabahin ka lang muna ni Lord, pero hindi kanya pababayaan. Even the doctor was shocked that how powerful God is. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng season, tuloy pa rin po ako sa pagbibigay. Alam niyo po, the miracle didn't stop there. Last year po, when I resigned from my previous job, God immediately opened a door for me, a new company, mas tumaas ang sahod, and more importantly, my dream job in architectural design was fulfilled. Then, October last year po, amen, God blessed me with my dream car. Hindi po nakaloan sa bangko, pero fully paid by God's grace. Today po, I'm also serving as a mentor for a life group leader at Life Giver Elliptical Church. Praise God po kasi pinagkatiwalaan po tayo ni Lord ng mga mentees. And yes, God also answered my long-time prayer for a partner. Yung matagal ko lang pinupursong woman of God, finally sinagot na po ako. Amen. I have personally witnessed this truth in my life. That's why I continue to give faithfully no matter what my situation is. I always plant my seed with a prayer. Indeed po, giving unlocks the doors, giving breaks the chains of poverty, and giving releases miracles and breakthroughs. That's the power of giving. So I encourage you to prepare your tithes and offering and give cheerfully to the Lord. I am Eugene Dalida and I am Life Giver. Come on, let's give. Magandang araw, bayan! Ito ang pinaka-inaabangan, pinaka-emosyonal at pinaka-nakakatawang balita ng taon. Ang SONA, State of the Nanay Address. Ang tanging ulat na hindi lang tungkol sa bayan,
kundi tungkol sa ilaw ng tahanan. Tama ka dyan, partner. Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa haligi ng tahanan, ay, wait lang, mali-mali. Ilaw ng tahanan, kami ang inyong tagapagbalita. Ngayong araw, tututok tayo sa mga patunay ng pagmamahal ni nanay mula sa kanyang mga anak na hindi pa marunong maghugas ng pinggan hanggang sa asawa niyang laging kumakain pero bihirang magluto. At para dyan, live mula sa mismong frontline, ang kusina at sala. Naroon ang ating field correspondent, CJ, pasok! Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay narito sa Life Giver Church at live po tayo at sa hapon pong ito ay makakasama po natin ang batang saksi sa araw-araw na kabayanihan ng kanyang ina. Hello kuya, ano pong pangalan mo? Maaari ka po bang tumayo? Ako po ay si Carlos Antonio Mata. Okay, Kuya Carlos, meron lamang po kami mahalagang tanong na nagmula sa ating taong bayan. Ang una po naming katanungan, Kuya Carlos, ano ang paborito mong luto ni Mama? Ang kanya pong Miss Mama Carol Special na. Kasi po pag unang subo pa lang, parang nasa heaven na po ako. Grabe, sobrang sarap nga! Okay, Kuya Carlos, pangalawang katanungan. Anong ginagawa ni Mama pag galit siya? Nakakatakot ba siya o cute lang? For myself po, both po, pero yung pinaka-accurate answer po ay it's scary. Then may smug face po siya na nakakatakot. Napaganto. Grabe, sobrang scary nga ng face, Kuya Carlos. Okay, last question, Kuya. Bakit mo love si Mama? For all the reasons you should love your mother po. Wow, for all the reasons, you should love your mother. And ayan nga po, malinaw na ebidensya, si Mama ay number 1 sa puso ng batang ito. Back to you, guys. Tama ka dyan, CJ. Ang batang yan parang news flash, maikli pero tumatagos sa puso. At gaya nga ng sabi ng mga bata, pag galit si Mama, tahimik tayo. Agree ka ba doon? So tama yan. Pero hindi lang bata ang may kwento, may teenager rin tayong makakapanayam. Yun yung kahit madalas makalimot sa utos, hindi makakalimot kay mama pag may kailangan. Para sa susunod na panayam, balik sa'yo, CJ. Magandang hapon pong muli at ngayon naman po, dadako naman po tayo sa banda rito. Ate, excuse me po, maaari ka po bang maimpintang tumayo? Okay, ngayon naman po kasama natin ang isang kabataang masyado nang exposed sa emotional damage. Pagmamahal ni nanay. Kamusta ka naman po, Ate Mir? Okay lang po. Okay lang. So, Ate Mir, meron lamang po akong mga katanungan. Ang una kong katanungan ay, ano ang natutunan mong golden lesson mula kay Mama? Yung marami po, pero yung pinakatumatak po is, kawawa kapag nawala ako. Yun po. Okay, kawawa ka nga pag nawala si Mama. Okay, second question, paano mo siya minsan na-stress pero bumawi ka rin? Hindi lang po minsan, palagi po. Kasi palagi naman po ako nandito. Tapos bumabawi po ako paglamping po sa kanya, tapos tamang ganda lang. Wow, dinadaan sa tamang ganda lang. Okay, last question po, Ate Mir. Kung may award kang ibibigay kay Mama mo, ano yon at bakit? Award po, siguro po yung kagandahan. Yung buong pagmamahal ko po by taking care of her. Buong pagmamahal. At isa na naman pong patunay na kahit sa teenage drama, si Mama pa rin ang bida. Back to you, guys. Aba, mukhang maraming natutunan ng kabataan sa sermon, sa aral ni mama. At yun naman daw, no, kahit papano, hindi lang naman daw pala stress ang hatid ng mga anak. No? May konting saya din naman daw po. Yes, at ngayon dumako naman tayo sa mas matured na anak. Yung tipong kaya nang maghugas ng pinggan, pero minsan nakakalimutan pa rin. Para dyan, CJ, back to you. Andito naman po tayo ang pinaka-inaantay na representative ng mga magkakapatid. Narito ang isang taong halos graduate na sa ilalim ng Nanay University. Pero forever pa ring baby sa puso ni Mama. Hi, Ate Ange. Maaari ka po bang tumayo? Ready ka na po bang ma-feature sa ating Sona? Opo. Okay, Ate Ange. Mukhang handang-handa ka na nga po. Ito lamang ang ating katanungan para sa iyo. Ano
ang ultimate nanay moment na hindi mo makakalimutan? Yung ano po, kapag nasa labas ako, tapos di ako nakaka-reply agad, ang gagawin ni Mama, yung message siya lahat ng kaibigan ko. Kasama mo ba si Ange? Meron pa yung umalis ako 6 p.m., hahanapin niya ako 8 p.m. Ganon. So, yun, asan ka na? Angela. Angela na siya, hindi na be. Grabe, pag kumpleto na talaga ang name, nakakatakot na si Mama. Okay, second question po. Paano nakaapekto si Mama sa mga life choices mo ngayon, ate? Ano po, si Mama po is someone na laging pinagpe-pray kung anong ginagawa ko sa life. Like, siya po yung sumusuporta sa akin, tapos siya rin po yung nag-guide when it comes sa sa mga work ko, sa decision ko sa life ko. Yeah. Wow, talaga namang ilaw nga ng tahanan si Mama. Okay, last question, ate. May papakumpleto lamang akong sentence sa'yo. Ang nanay ko, siya ang blank. Pinakamatapang, pinakamaalaga, pinaka-supportive, and pinakamagmapagmahal na mama. Oh, grabe. Okay. Thank you po, Ate Ange. At ngayon naman po, balik tayo sa ating mga tigabalita. Back to you, Kuya Jairus. Grabe naman, grown up na. Pero sa puso ni Mama, baby pa din. Kahit 27 na, hindi pa rin ligtas sa mga tanong ni Mamang, kumain ka na ba? Anong oras ka uuwi? Pero teka lang, hindi lang yung mga anak. May isa pang mahalagang saksi sa pagiging super mom. Siyempre, sino pa ba kundi ang partner sa buhay ni nanay. Tama ang haligi sa tabi ng ilaw ng tahanan. Balik tayo kay CJ para sa kanyang panayam. Okay po. At ngayon po, ito ang pinakainabangan ng lahat. Hindi makukumpleto ang balita kung wala siyempre ang mensahe mula sa pinaka-loyal na tagahanga ni nanay, ang kanyang mister. Sir, kamusta po kayo? Mabuti naman. Okay po sir, may nais lamang pong malaman ng ating taong bayan. Ang una ko pong katanungan, ano ang hinahangaan mo sa misis mo bilang isang ina? Napaka-matiisin yan. Mapagpasensya. Oh, mapagpasensya. Next question po sir. Sa lahat ng papel na ginagampanan niya, ano ang pinaka nakaka-wow para sa iyo? Siyempre yung lambing. Grabe, wow na wow nga naman talaga. Okay. Okay, last question po, sir. At mukhang ito rin ang nais na marinig ng inyong asawa. Ano ang mensahe mo sa kanya ngayong Mother's Day? Para sa lahat ng nanay, Happy Mother's Day. At sa aking may bahay. Salamat sa Lord at ikaw ang binigay sa akin. Alam ko, pinagtitiisan mo pa rin ako hanggang ngayon. Dahil kahit ganito ako, salamat sa iyo. Yun lang, I love you. Yay! Grabe naman! Sobrang tamis! At yan po ang mga kwento na nagpapatunay na sa bawat tahimik na sakripisyo ni Mama ay may kabayaniyang hindi kailanman mababayaran. Back to you guys. At dyan po nagtatapos ang ating State of the Nanay Address. Isang paalala na sa bawat sulok ng tahanan, may isang inang patuloy na naglilingkod, nagmamahal at nagtitiis ng walang reklamo. Pero, maliban na lang daw pag hindi nagsaing, hindi nagliligpit at hindi sumasagot sa mga text message. At para po sa lahat ng nanay, biological, adoptive, titas, lolas at solo mommies, kayo ang tunay na bayani ng tahanan. Mula rito sa Sona News, kami po ay bumabati ng Happy Mother's Day. Balitang ina, laging una, laging kay Mama. And before we officially end po our Mother's Day special, gusto lamang po namin magbigay ng special honor sa lahat ng mga nanay na nandito. Mami, Mama, Nanay, Nay, Tita, Lola, single moms, foster moms, sa lahat ng tumatayong ilaw ng tahanan. This moment is especially for you. Alam po namin hindi madali ang ginagawa ninyo araw-araw, pero still you give your best kahit napagod po kayo at walang kapalit. Ayan, so kung ngayon po kayo po ay isang nanay or soon to be mom or mga any kind of moms na nabanggit kanina, pwede po ba kayong tumayo? Yeah. For ma'am, For hindi, ma'am. hindi daw po. Sige, tayo po tayo. Ayan. Palakpakan naman po natin ang mga nanay in the house. We just want to recognize you po and say thank you. Meron po kaming simpleng regalo para sa inyong lahat. So this may be a simple gesture, pero sana po maramdaman ninyo
how much we appreciate and love you. You are a blessing, hindi lang sa sarili niyong family, pero sa church family din. Yes, Happy Mother's Day po. Sige, ibigay po natin ang ating simpleng regalo sa ating mga nanay. No, alam po naming maganda na po kayo, pero sana makatulong po yan. Manatili po kayong nakatayo sa ating mga ina ng sambayanan. Ang mga ina at mga nanay at mama. Ayan, sige, habang binibigyan po kayo ng small token po natin, tawagin po namin si Rev Ray to pray for all the moms in the house. Amen. So kayo po ay katabi po ng mga nanay, lola, auntie, at yung po mga magiging nanay po, paki-extend po ang inyong kamay sa kanila at atin po silang ipanalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng pag-asa, amin pong dinadalangin sa inyo ang mga nanay na narito, mga lola, mga auntie, mga tita pa po na nag-aalaga ng kanilang mga anak. At sa mga magiging nanay pa po, Panginoon, dumadalayan kami na patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, kaalaman upang patuloy nilang maalagaan, ma-guide ang kanilang mga anak, Panginoon, tungo sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Naniniwala kami na sila po ay pagpapala sa bawat pamilya. Sila po ay patuloy na magiging ilaw ng kanilang mga tahanan, Panginoon. Tulungan mo sila sa mga problema ang kanilang kinaharap at kakaharapin pa, Panginoon, sapagkat sila'y tinawag mo upang mangalaga ng mga anak, Panginoon, na patuloy na magiging mabuting mga bata sa lipunan ito, Panginoon. Maraming pong salamat at nawa ang mga lakas na nawala sa kanila, Panginoon, ito po inyong i-restore sa kanila, Panginoon, at nawa kayo po ang patuloy na magbigay ng pagpapala sa kanilang mga buhay, Panginoon, mula sa araw na ito hanggang sa mga araw na darating sa kanilang mga buhay. Panginoon, maraming pong salamat sa kanila, sa kanilang tiyaga, sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pagmamahal sa iyo na binibigyan nila sa kanilang pamilya. Salamat po sa mga nanay, salamat po sa mga lola, salamat po sa mga magiging nanay pa, Panginoon, at salamat po sa mga nagpipiling nanay po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Once again po, from the bottom of our hearts, Happy Mother's Day, and thank you po for being our heroes every single day. And we know po you are all excited to listen to the Word of God today, kaya hindi na po namin patatagalin pa. May we call in the spiritual mother of Life Giver Metro and the mama of Marcus, Reverend Mitchell Semana. Amen. Tatayo tayong lahat. Let's pray. Ayan. Happy Mother's Day po sa lahat. Yung binigay sa atin Lipton, kahit daw naglalaba tayo, naguhugas ng pinggan, kailangan daw merong ganito. Ayan. Yes. All right, let's pray. Father, we are excited to honor all the mommies, spiritual moms, biological moms na nandito sa lugar na ito, and even yung mga nasa online. And I pray, Lord, na we will be able to give them the grace, Lord God, and yung happiness that they deserve sa araw na ito. And open our hearts, open our minds, God, as we hear your word in Jesus' name. And everybody say, Amen! Amen! Sabi mo sa katabi mo, 3 tao, mabe-bless ka sa word ngayong hapon. Amen! Sige po, makakaupo na tayo. Ayan, syempre, dahil bida-bida yung Carlito natin, let's just appreciate Carl dahil January pa lang daw, inayos na niya ang gifts ng mga mommies natin sa Mother's Day. At ito ang kanyang plan, Lipton. Kaya Carl, kung nasan ka man ngayon, nasan ka man ngayon. Salamat. Ayan. So again po, Happy Mother's Day sa lahat ng lolas, lahat ng mommies, first-time moms, single dads na nag-a-act as mom ngayon, and even yung mga single mommies natin. And of course, Happy Mother's Day sa lahat ng mga spiritual moms, spiritual coaches natin, mga mentors, and mga leaders natin. This short preaching po will be and is a tribute to all your hard work, sacrifices for your children, for your family, and for your mentees. Amen? Are you excited?
And ngayon na ako ay ina na, ako'y ina, now that I am a mom, I now better understand bakit dapat sineselebrate ang mga nanay every May. Kasi pala totoong-totoo ito na hindi biro ang pinagdaanan nila. Hindi biro ang pinagdadaanan ng isang ina na yung salitang thank you ay hindi enough. Tama ba? Hindi enough yung salitang thank you para, sa lahat ng mga ginawa nila simula nung bata tayo hanggang sa ngayon. Imagine ninyo yung sacrifice nila nung sila ay nagbuntis ng 9 months. Diba? Hindi ka pwedeng kumain ng gusto mong pagkain. Diba? Kasi kailangan mong maging healthy para kay baby. Ayan, wow, si Camille ang ating bida ngayon. Okay? Sandamakmak na bawal. Yan, iniyak ko yan. Mga babies. Mga mami, sino ito iniyak yung kape? Bawal kang magkape. Diba? Bawal kang mag-fast food. Kasi bawal kay baby. Ayan. O kaya, sandamakmak din yung mga nakakasukang gamot. Yan yung mga isa sa iniyak ko din, yung mga malalaking gamot para sa nutrients ni baby. Ibang klase po yun. Okay? And of course, yung mga sleepless nights dahil sa back pain, sakit dito, okay, headache, and shortness of breath. Okay? Grabe yung sacrifices ng mga nanay po ninyo. At ito pang pinakamasakit. Ang never-ending bonding ng isang ina sa toilet. Dahil ihi siya ng ihi. Di ba? Mga mamis, nakaka-relate ba kayo? Ihi tayo ng ihi, kakaihi lang, iihi na naman. And of course, yung monthly check-up. Grabe, kulang ang thank you sa pinagdaanan ninyo ng 9 months. Isama mo pa yung Labor Day, hindi yung May 1 ha, yung araw na ilalabas na natin ang ating mga anak. Tama ba? 100 times ang pain ng dysmenorrhea, okay, sa labor. Tinutukso nyo kami na penguin, di ba? Tinutukso nyo kami penguin na maglakad yan. Pero hindi nyo alam, ang sakit talaga. Okay? Yung labor na yan, buti na lang may asawa siya. Yes. Di ba? Pero ang sakit po niyan, promise. Ako po ay nag-labor ng 15 hours. Simula 2 a.m. hanggang 5 p.m. ako po ay, ang sakit. Tapos, nanganak po ako December 18. Alam niyo yung mga linggo na yon? Linggo ng mga Christmas party. So habang nagle-labor ako, nagki-Christmas party yung mga doktor sa labor room. Ang sakit. Ganun ako ba? Ang sakit. Tapos sila, salamat sa regalo. Dok, salamat Tapos, ang sakit po. Tapos inaano ko yung kurtina. Dok, ang sakit na. Wait lang po, ma'am. Wait lang po. Sarap ng coffee. Dok, tikman mo. Asar na asar ako sa mga doktor noong mga panahon na yon kasi hirap na hirap ako, sila nagsasaya. Okay, gusto ko na 5 cm pa lang ako, gusto ko na magpa-epidural kasi sobrang sakit. Doon pa lang kulang na ang salitang thank you sa mga ina. Amen. Na kahit anong breathing mo, isa pa po yun sa pinractice ko. Mga YouTube ko, breathing, yung mga ganyan, hindi pala uubra kasi sobrang sakit mag-labor, tapos nauwi ka lang sa cesarean. Hiniwa lang din pala yung tiyan ko. Pero akala natin, matatapos na sa labor, ang sakit. Once na lumabas ang baby, yan ang pinakamasayang narinig ko Nung ako ay nanganak, hindi pala ako nanganak, binuksan. Sabi nung doc, baby out! Baby out! And yung lahat ng sakit nawala, totoo pala yun. Tapos nilagay si Marcos dito, ang sarap sa feeling, pero ang mahal-mahal. Akala ko tapos na nung napanganak ko na si Marcos. Pero simula pa lang pala ng lahat. Kasi may tinatawag tayong breastfeeding. Lahat ng mga nag-breastfeed na ma'am, saludo po ako sa inyo.
Ang sakit-sakit. Akala ko basta dedede lang, pero papira, mamamaga, magdudugo, lahat na. Kulang na lang, sakalin mo yung asawa mo, lahat na si Marco, sisipain mo. Ang sakit. Buti na lang may community ng mga nanay, ate ko, ate Kin at ate Lovely, ine-encourage, isa pang araw, tama na, ilang araw pa, ang sakit-sakit na. Pabihira. Sige, 1 month, kaya mo yon. Okay, hanggang ngayon. Buti ngayon, nakakahinga na tayo, kahit matulog, sige lang, go. Pero iba ang hirap ng breastfeeding. Tapos maglalakad daw tayo agad. Kakapanganak mo lang, ma'am, kailangan niyo na po maglakad, ha? Ha? Opo, ma'am. Kakatahi mo lang, kailangan nang maglakad. Tapos sama mo pa yung puyat dahil iyak ng iyak yung baby. Tapos yung ngawit dahil ayaw magpababa. At kung ano-ano pa. Buti na lang, may mga power lolas na handang tumulong sa ating mga babies. Diba? Kapag nangangawit na ako, ayan na, ma, pakibuhat. Yeah, kailangan ko silang isama para malibre kami mamayang dinner. Okay? Ang hirap maging nanay. Hindi lang sa newborn, hindi lang sa first year, pero ang pakainin yung mga anak, paglutuan, paliguan, bihisan, pag-aralin, hatid sundo sa school, turuan ng assignment, at kung ano-ano pang mga sacrifices, kulang ang thank you para sa lahat ng sacrifices po ninyo. At lahat yan, grabe, saludo kami dahil kaya nyo po itong pagsabay-sabayin. Amen? Akala ko, nung youth ako at nung young pro ako, superwoman na ako. Kasi kaya kong pagsabayin yung school ko at yung ministry. Pero may mas ikaka-superwoman pa pala ang babae kapag naging nanay na. Amen? Ang mga nanay lang yung kayang mag-init ng tubig habang nagluluto ng hotdog, tapos nag-iipon ng tubig, maglalaba siya maya-maya. Hello? Tama ba, mamis? Tapos, maglilinis pa yan ng table, tapos magpapadede. Pambihira, multitasking. Nanay lang ang may kaya po niyan. Kaya ngayong Sunday service, kayo ang bida ngayon, hayaan mong pasalamatan namin kayo sa maliit na preaching na to dahil ang title ng aking preaching ay Dear Mama. Dear Mama, and this is a short love letter preaching to all of you. Kung katabi mo nanay sa mga, Dear Mama. Amen. Number 1, write this down. Dear Mama, thank you for waiting. Dear Mama, thank you for waiting. And I want to introduce to you Mama Sarah in the Bible. Just like Mama Sarah na asawa ni Abraham, lahat ng mommies were gifted with so much patience. Kaya maraming salamat sa inyong pasensya at salamat din sa inyong paghihintay. Si Mama Sarah, ilang years po siyang naghintay para dumating ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Genesis chapter 11 verse 30, Now Sarai was childless because she was not able to conceive. This strong mama, si Sarah po, waited for 15 years para sa promise na ito and another 10 years bago dumating yung promise na yon. Alam mo yung mga mommies, katulad po ninyo, ang tindi nyo pong maghintay. Maghihintay tayo sa anak natin hanggat makita natin na mabuti ang kalagayan nila, umayos sila. Amen? Even if we don't see things possible at the present, we just know, they just know it will come at the right time and right place. Amen. We know, si Sarah po, tumawa siya, di ba? Tumawa siya nung narinig niya na magkakaanak siya. Pero yung tawa na yon nagdala sa kanya ng pananampalataya. Okay, at yung pananampalataya nagdala sa kanya maghintay para sa laughter ng buhay niya.
Because of your patience, mommies, like Sarah, God will give you so much joy and laughter in Jesus' name. Amen. Genesis 21 verse 6, God has brought me laughter. Nung dumating na si Isaac, and everyone who hears about this will laugh with me. Amen. I declare right now in this preaching that God will give you so much laughter and so much joy and contentment in the name of Jesus. Yung nanay ko, pambira, ang tindi maghintay niyan hanggat makita niya kaming apat, di ba, na naglilingkod sa Diyos. They didn't, pressure us. O, kailangan, ganito ka, 1, 2, 3, and si mama at si papa. Tinan nyo kami, hindi sila ganon. Hindi namin sila narinig na ganon. Pero, nire-wrestling pala niya kami sa panalangin. My mom, Rev Ellen, intercede, pray, and waited with faith that one day her children will serve with them. And indeed, pampira, natupad ang panalangin dahil naghintay siya, alam niya na mararating niya yung panahon na yon. And indeed, may 4 siyang pastor as we speak right now. Pampira! Dear Mama, thank you for waiting. Si Sarah po is an image of mothers na may 4 na characteristics. Sulat niyo po ito. Si Sarah, katulad mo, ay may trust. Thank you for having trust. Kanino? Kay Lord. Na may timing siya. Na si Lord ay God of timing. Si Lord ay God of miracles. Iba man yung nakikita ko ngayon, pero alam ko lang may mangyayari. Alam ko lang matutupad yung panalangin ko. You have trust. Number 2, you are an image, or Sarah is an image of persistent prayer. Okay, actually lahat ng mommies, makikita nyo mamaya sa points ko, ay, lumalabas yung prayer kasi pambihira, mga mommies, napaka-prayerful po niyan. Pangatlo, silang epitome or image ng faith in God's goodness and sovereignty. Wala silang faith sa sarili lang nila. May faith sila kay God na mabuti ang Diyos. Amen? That He is sovereign, that He is in control. Yan ang power ng mga nanay. Kaya salamat. Salamat sa pananampalataya ninyo na ligtas po kami. Salamat sa pananampalataya nyo kasi nasa mabuti kaming lagay. And Sarah is an image of laughter. You will laugh again in the midst of misery. Mommies, it's our time to shine. Thank you for waiting. Ngayon, kami ay nagpapasalamat bilang mga anak ninyo na kayo ay naghintay. Sana patuloy na maghintay sa miracle na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Palakpakan natin ang mga mommies natin. Number one, dear Mama. Kung katabi mo, mami, sabi mo nga, Mama, thank you for waiting. Ayan. Onti lang ata mommies natin ngayon. Last 9 a.m. sila kaninang lahat. Mama, thank you for waiting. Ililibre ka niyan mamaya. Maghintay ka lang. Ha? Meron kayong pa King Chef, pa Jollibee. Saan mo gusto? Wait ka lang. Wag ka nang saan nyo ako ililibre? Hindi, wait ka lang. Wait muna. Conference. Number 2, dear Mama, thank you for praying and keeping your promise. Dear Mama, thank you for praying and keeping your promise. And I want you to meet Mommy Hannah in the Bible. Mama Hannah ang mga nanay na lalaban at lumalaban sa pamamagitan ng panalangin. At hindi sila titigil hanggat hindi nila makita na yung pinagpipray nila ay mangyari sa kanilang mga anak at sa kanilang mga pamilya. Kaya maraming salamat po. Si Hannah, in 1 Samuel chapter 1, tingnan natin, verse 11, and she made a vow, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. Di ko alam kung naalala niyo yung preaching ko na to about Hannah, that she prayed for a son and then, ang pangako niya, Lord, magsuserve to sa'yo. Hindi ko to kukunin, sa'yo to. Tapos nung nangyari na,
'Di ba? Tinupad niya yung promise niya. Pumunta siya sa church at sinabi niya, ito na po, ang anak ko ay para sa Diyos. Alam mo, ganyan yung mga nanay. They keep their promises. Pag sinabi niya, may Jollibee ka mamaya, may Jollibee talaga yan. Yes. Diba? Pag may Happy Meal ka, may Happy Meal ka talaga. Okay? Pag sinabi niya, ako na nga, talagang, tinutupad talaga yun yung promises. Sila na talagang magugas ng pinggan. Diba? Nagagalit yan. Sige na nga, umupo ka na lang dyan. Talagang papaupuin ka niya. Maglilinis siya, pero galit siya. Okay? Mommies like us are prayerful. Alam nyo, kung prayerful ka ngayon, wait until you become a mother. Kasi your prayers are intensified. Your prayers will be more often, more genuine, and more selfless. Mommies, do you agree with me? Na grabe ka mag-pray ngayon. Grabe. As in, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Prayerful naman ako. Okay? Pero nung nanganak ako kay Marcus, mas dumoble at mas tumriple yung prayer ko. Every day, I would pray for Marcus. Tapos natutulog siya, ililehans ko, bilog na bilog si Marcus. Hawakan ko yung ulo nun, ganun. Lord, in Jesus' name, Marcus, dadamay ko na yung asawa ko. Magkatabi sila, dadamay ko na rin siya. Labas. In Jesus' name, joke lang. Pinagpipray ko sila pareho, pagtabi kaming tatlo. Lord, I pray for long life for Marcus and Marco. Lord, I pray na tanggalin mo yung danger, yung aksidente. Talagang I always pray. Di ko alam, di naman siya anxiety, paranoia. Pero I just want them protected in my prayer. Di ba, mayat-maya ako. Naranasan nyo ba yun, mamis, yung mayat-maya, titignan mo kung humihinga yung anak mo? Mayat-maya, tinitin ako si Mar, humihinga ba? Tapos nilalagyan ko yun ng unan dito. Tapos tinitin ako kung umaangat yung gumagan. Ay, humihinga. Kasi pag nagtatrabaho ako, tisilipin ko lang, ay, humihinga to. Wow! Sumasayaw na agad. Okay? Kasi yung, care mo, yung concern mo sa anak mo. And I represent mommies right now. Thank you po sa inyong prayers. Dahil sa prayer nyo, protected kami. At dahil sa mga pangakong tinutupad nyo, protected kami at kay Lord kami. Amen. Hindi po perfect yung mga mommies natin. Sometimes they fail. They also miss. Nakakalimot. Nakakaligtaan nila yung ilang mga bagay. Pero they always push for the best. Kaya, dear Mama, thank you for praying and keeping your promise. Amen. And si Hannah po is an image of a persistent prayer. Number 1, image of persistent prayer. Siya na po yun. At yung persistent prayer niya will raise you. Yung persistent prayer ng mga nanay natin will raise us or will raise you from the pit of misery. Yung malapit ka nang mabuntis dahil sa boyfriend mo na yan, pero pinagpipray ka ng nanay mo, in Jesus' name, naligtas ka sa boyfriend na yan. Rawr. Diba? Ngayon late ka umuwi. Ba't ka kasi late umuwi? 1 a.m. ka na pa uwi. 1 a.m. ka na umuwi, pero yung nanay mo, nagpipray, Lord, protektahan mo yung anak ko sa mga drug addict, protektahan mo yung mga anak ko sa mga snatcher. Ayan, paano siya yung snatcher? Lord, protektahan mo sila sa anak ko. Mali. Okay, pero naprotektahan ka. Yan ang power ng nanay. At si Hannah is an image of persistent prayer. At hindi lang yung prayer na, ang prayer po niya is, Lord! Ganon. Pero walang tunog. Di ba ganon si Hannah? Maririnig kasi ng asawa. Siya pa nagpipray. Di ba? Hannah is yung mga nanay natin dito. Salamat sa inyong panalangin. At hindi lang po ito, pero si Hannah is also an image of trust ng mga nanay sa timing ng Panginoon. Hindi niya oras, okay, pero oras ng Panginoon. Now listen carefully, mothers. If you will continue to be this, that you are trusting in God's timing, God will change your situation.
From pitiful situation into celebration. Again, from pitiful situation to glorious celebration dahil may Samuel na paparating na matagal mong pinagpe-pray. Amen? Kaya mommies, let's pray all the more. Let's keep our promise no matter what. And let's continue to wait, pray, and keep our promise. Kasi si Lord, sasagutin niya ang panalangin natin. Sasagutin niya ang mga taong naniniwala sa Kanya at sa Kanyang redemption. Amen. Dear Mama, thank you for praying and keeping your promise. Sabi mo nga ulit, yan, nakaka-first point na tayo. Kung katabi mo nanay mo o nanay yung katabi mo, sabi mo nga, Dear Mama, thank you for praying and keeping your promise. Sige po, sige po. Minsan lang Mother's Day, pagbigyan nyo na. Yan. Amen? Number 3 and the last. O, di ba? Para makakain na tayo mamaya sa King Chef. Kasi binulangan ako ng mga anak nyo, ililibre daw nila kayo. Ah. Okay. O kung hindi man, aabutan kayo ng tigwa 1,000 pesos. Yes! Woo! Sarap maging nanay. Mga tatay, maghintay lang kayo. Next month pa kayo, ha? Sa Father's Day. 30 days pa, maghintay pa kayo. Okay? Now, number 3 and the last. Dear Mama, thank you for staying. Dear Mama, thank you for staying. Alam niyo po, Life Giver Church, kung may pinaka-loyal na tao sa mundo, yan po ang mga nanay. Pinaka-loyal sa mundo pong ito, mommies. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin. And I want you to meet Mother Mary, the mother of Jesus. Mommy Mary or Mama Mary. Diba? You know what, Mary? She stayed until the end. Until Jesus gave His last breath. Sabi ng John 8:19 verse 25, near the cross of Jesus stood His mother. Si Mary po, or all the mothers, are the best image of God's grace and love for human. Na anuman ang gawin mo bilang anak, paggagalitan ka niyan, di ba? Taas kami ng pinapagalitan ng nanay. Taas kami ng pinapalo ng nanay. Napapalo siya. Diba? Mama ko, hindi ako pinalo. Mabait ako eh. Diba? Pero, minsan, papagagalitan ka, papaluin ka, palalayasin ka minsan. Pero nung pag nag-e-empake ka na, saan ka pupunta? Hindi ka naman papaalisin. Mahal ka pa rin at tatanggapin ka rin. Amen? Hanggang dulo, nandyan sila. Again, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Ganyan po ka-superwoman ang mga nanay. Iwan ka ng boyfriend mo, andyan siya. At sasabihin niya, di ba sabi ko sa'yo? Joke lang. Diba? May pasermo ng unti. Diba? Mahal ka ng nanay mo. Ano pang gawin mo, nandyan siya para sa'yo. Just like Mother Mary, the mother of Jesus. She stayed there until the last breath of Jesus. That's why Mary is an image of mothers with these 3 things. Number 1, with unshakable faith. Kayo po ay may unshakable faith. Si Mary may unshakable faith siya that despite of immense grief, Mary trusted God's plan. Alam niya, may plano si Lord, bakit namatay at bakit binetray yung anak ko, ba't siya kailangan i-crucify? Alam niya, may unshakable faith siya, may trust siya sa Diyos. Kaya never niyang iniwan yung anak niya na nakahang sa cross. Ganyan po ang mga mommies. They have unshakable faith.
Siya ang pinakahuling maniniwala na mabubuhay ang anak ko. Na makakaahon ang anak ko. Na aasenso ang pamilya ko. Amen. Mary also is an image of mothers who are, number 2, very, very loyal. And we say it, loyalty. Again, Mary stood by Jesus even in his darkest hour. Salamat po sa loyalty ninyo. Pero hindi lang loyalty ang nagpapanatili sa atin na hanggang dito. May pangatlo pa, and that is selfless love. Mary is an image of mothers who has selfless love. Alam mo, pwede naman siya nasa bahay lang. Pero she prioritized Jesus' needs. Ano yon? Alam mo kung ano pinakakailangan ni Jesus ng mga panahon na naka-crucify siya sa cross? Aside sa tubig na hiningi niya, hindi niya kailangan ng kung ano-ano. Ang kailangan lang niya, nanay ko nandun. And she was there. Kaya nung kinaaral ko to, siguro isa sa nagpa-stay kay Jesus sa cross, bakit niya na-endure yung cross? Hindi lang yung love niya for humanity. Pero dahil yung nanay niya nandun, go! Kaya mo yan. Umiiyak, pero my mom was there. And her presence was enough for Jesus to deal with that excruciating pain and sorrow. Mommies, thank you for your selfless love. Sino dito yung ilang beses kang nag-perform sa stage nung bata ka? Di ba lahat ng sayaw pinagawa sa atin ng mga teacher natin. Foundation Day, di ba yung mga folk dance, yung mga tinikling, lahat na, di ba? Kaya mo naman sumayaw, kaya mo mag-declaim, pero pag wala yung family mo, hindi mo makita si mama, parang ang tamlay-tamlay mo. Pero nung dumating si mama, ay anak, talagang sinobrahan mo eh. Bakit? My mama is there cheering for me. Hello? Kaya salamat, Mami, sa lahat ng mga inatenan ninyong mga school gatherings. Kasi dahil sa inyo, talagang tumutodo kami sa presentation dahil alam namin, nanonood ka at proud kayo sa amin. Amen. At kung hindi man dumating ang mami mo sa'yo, okay, soon, once you become a mom, do it to your children. Be proud of them. And they will always be energized of your presence. Amen? Amen. Si Mary has that unshakable faith, loyalty, and selfless love. Kayo po yon mga mommies. Maraming salamat po. Sabi mo nga sa katabi mo, Dear Mama, thank you for staying. Lakasan niyo naman. Sige na, Dear Mama, thank you for staying. Amen. Once again, palakpakan naman natin yung mga mommies natin. Woo! They deserve honor. Come on! Pero what shall we do? If they stayed, if they waited, no, ano yung pangalawa? Nakalimutan yung sariling preaching. If they prayed and kept their promise, ikaw ano role mo bilang anak? Okay? Di ba sa letter may PS sa dulo? Di ba? PS. O basahin natin yung letter. Dear Mama, thank you for waiting. Thank you for praying and keeping your promise. Thank you for staying. PS. And dito po ako magtatapos. PS, Mama, I will not forsake your teaching. Because you stayed, because you prayed, because you waited, I will not forsake your teaching. Saan po natin makikita ito? Wisdom po ito ng ating King Solomon. Na dito natin nakuha itong, I will not forsake your teaching. This is a command wherein you will be prosperous. Ito yung command na pag ginawa mo talagang aasenso ka sa buhay. Proverbs chapter 1 verse 8 to 9. Sabi po dito, listen, sige po, flash natin sa screen. Listen, my son, to
to your father's teaching, father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. I-explain ko yan mamaya. Bakit mo kailangan hindi i-forsake. Pero meron pa ako nakita na same message like Proverbs 1 verse 8. And it is in Proverbs chapter 6. Palabas natin. Proverbs 6:20-24, my son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Bind them always on your heart. Fasten them around your neck. Bakit? Basahin ko na para ma-explain ko na mabuti mamaya. Bakit? When you walk, flash natin sa screen, when you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, then they will speak to you. For this command, tong command to listen to your father and for not forsake your mother's teaching is a lamp. This teaching is a light, ilaw, and correction and instructions are the way to life. Gusto mong buhay? Taas sa kamay ng gustong mahabang buhay. Ang sikreto dito, hindi mo i-forsake yung turo ng nanay mo sa'yo. Hindi mo talikuran yung turo ng tatay mo sa'yo. Kaya PS, Mama, I will not forsake your teaching. Ang first schooling happened inside our home. Sino ang first teacher natin? Ang ating mga nanay. Mothers serve as teachers na nagtuturo ng values, custom, tradition. Sa panahon namin, GMRC, kinorek ako kaninang umaga. Ano yung GMRC? GMRC or values, education, sila rin ang nagtuturo ng Biblia. Alam mo, pinakamalupit dito, ang mga nanay, ang producer, ang mga nanay, ang pinakamalupit na producer ng doktor, ng mga architect, nagpo-produce sila ng mga engineer, nagpo-produce sila ng mga teacher. Saan nagsimula? Sa loob ng bahay. Kaya do not forsake your mother's teaching. Appreciate them. Amen? Kay Mama Helen, nag-produce siya ng 4 na pastor. Saan nagsimula? Sa loob ng bahay. We honor them. Mothers are nation builders. Mothers produces good citizen. Kaya ngayon, ito ang challenge ko sa inyo mga anak at mga children, mga apo. Do not forsake your mother's teaching. Ano ba ibig sabihin ng forsake? Tingnan natin yung original word. Natash, meaning to leave. Huwag mong iwan. Hindi mo nagsasalita pa siya, tapos umaalis ka na, ayaw mong pakinggan. Hello? O anak, ito paano magsaing. Tapos okay na alam ko na yan. Diba? Huwag mong iwan. Huwag mo ding i-reject. Anak, alam mo ba, dapat after college ka pa mag-aasawa or magbo-boyfriend and then you reject it. Bakit? Akala mo, hindi ka naiintindihan ng nanay mo. Naiintindihan ka niya, pinoprotektahan ka niya. Kaya niya sinasabi, huwag kang munang magjowa habang nag-aaral ka. Don't reject. Ano yun? Don't reject. I-guide ka niya. Di ba? Ilaw daw, sabi ng Proverbs. Ano pa? Spread out. Yung talagang, alisan na, alisan. Abandon. May teaching kang nahawakan. May teaching kang narinig. Huwag mong i-abandon na. And do not quit. Amen. Don't forsake your mother's teaching. But what is teaching here? Alam nyo, nung pinindot ko sa, sa
Bible dictionary yung word na teaching. Yung teaching dyan lumabas is yung Pentateuch. Yung law. The Word of God. So mommies, this is naman my challenge to you. Don't just teach math. Don't just teach English. Teach the Word of God. Why? Yung Word of God ang magbibigay sa kanila ng direksyon at ng instruction. Kung may higit kang ituturo sa mga anak mo, yan ay ang salita ng Diyos. At yan ang pangako namin hindi namin i-forsake. Lamanan natin ang bahay ng Word of God. Lamanan natin ang dining table ng memory verses. Lamanan natin ang buong bahay ng mga verses na magiging core values ng mga anak natin. Amen? And sisiguraduhin namin, we will not forsake your teaching. Why? You are teaching us the Word of God. Amen. Amen? Anong daw gagawin natin? Hindi i-forsake, pero i-bind daw natin ito sa ating mga puso. Verse 21, bind them always on your heart, fasten them around your neck. Tie it. So kumbaga, i-treasure mo lahat ng tinuturo ng mga nanay ninyo sa inyo. Habang may oras pa, sasabihin niya sa atin ng mga anak na nawalan na ng nanay. Habang nandyan pa, pakinggan nyo si mama ninyo. Hanggang naririnig nyo pa yung pagalit, i-appreciate nyo. Kasi may darating ang araw na hindi nyo na maririnig. Kaya, i-bind mo daw. Bind them on your heart. Fasten them around your neck. P.S. Mama, I will not forsake your teaching. If you do so, ang ganda ng verse 9 ng chapter 1. Binasa na natin kanina, di ba? If you will not forsake the teaching of your mama, ang mangyayari sa'yo, yung teaching nila kasi, garland daw siya. Garland. Yung sinasabi sa ulo. To grace your head, chain, or hindi siya yung chain na kadena, hindi. Sa ibang translation, necklace. That will beautify your neck. Kapag sinunod mo daw yung mama mo at in-honor mo yung words niya, para ka daw champion. Para kang champion na nakaka-receive ng garland dahil nanalo ka sa laban. That's a garland of victory. Pag sinunod mo, mananalo ka. Hindi lang yan, chain siya. Para siyang investment pag bago kang promoted sa title. Di ba bibigyan ka ng parang investiture, gano'n, di ba? Bibigyan ka ng title, bibigyan ka ng corona na nagsasabi na this is now your new position. That is what they mention here. Chain to adorn your neck. Meaning ganito, kapag sinunod mo yung nanay mo, kapag hindi mo finersake yung teaching niya, para kang nilalagyan ng bagong identity or bagong, pag nakita ka, uy, may pangalan to si Ate Dayan may pangalan. At anong pangalan? Prosperity and stable life. Yun yung nakalagay dito. Nakalagay dito sa'yo, prosperity. Ay, yung tao na yan, prosperous yan. Magiging stable life niyan. Bakit? Sumusunod yan sa nanay niya paano pag hindi Christian? Hindi. Yung pag-honor mo sa nanay mo, yan ang magpapahaba ng buhay mo sa'yo. Hindi mo siya bastusin. Hindi mo siya, yung papasok dito, lalabas dito. Diba? It will give you a beautiful life. Amen. Ika-guide ka nila. When you walk, they will guide you. When you sleep, papanoorin ka nila, papantayan ka nila. At kapag gising ka, wala sila ibang gagawin kundi turuan ka ng turuan. And good news, yung mga salita na yon, lampara yan. Ilaw yan. Na magdadala sa'yo sa buhay.
Kumbaga, P.S. Mama, I will not forsake your teaching. Why? Kasi trophy yan sa buhay ko. Number 1, trophy yan sa buhay ko. Number 2, gabay yan ng buhay ko. Pangatlo, ilaw yan ng buhay ko. At pang-apat, Ma, I will not forsake your teaching kasi sandata ko yan. Sandata ko yung turo mo. Amen. Kaya Mama, let's summarize this. This is our letter for you. Today is Mother's Day. Dear Mama, thank you for waiting. Thank you for praying and keeping your promises. Thank you for staying. P.S. I will not forsake your teaching. Kayo po yun. Mommies of Life Giver. Saludo kami sa inyo. Children, mga anak na nandito, let's honor our parents. May lumapit sa akin kanina, Pas, alam mo, yung lahat ng yan, di ko naranasan. Sabi niya sa akin, di ko naranasan. Mama ko hindi nagstay eh. Even yung daddy ko, hindi nag-wait. They didn't keep their promise. So, I was a bit, broken-hearted. Doon narinig ko yun. Lumapit siya sa akin. Pero, I thank God for a spiritual family. Spiritual moms na nagtumayo bilang nanay ko, tatay ko. May spiritual mom ka. May spiritual parents ka na tatayo, na i-guide ka at maging ilaw sa buhay mo. At kung hindi mo man ito naranasan sa nanay mo, at kung mga mami mo ngayon, wala na kay Lord na, God is here. He will be your comfort. There's a God who will never leave you, who will always stay, who will always wait for you, and will keep His promises. Sino man ang tumatayong magulang mo ngayon, sino man ang tumatayong nanay mo ngayon, honor them. Para soon, pag ikaw na ang naging magulang, you will also be honored. Dear Mama, Happy Mother's Day. Dear Mama, we honor you. Tatayo tayong lahat. I just want all of us to have a moment and thank all our parents. Ilan sa atin dito, tatay mo ang tumaguyod sa inyo. Tatay mo ang naging nanay mo. I just want you to close your eyes and thank them. Pasalamatan mo si Lord sa buhay ng mama mo, ng spiritual mom mo, ng daddy mo. Mag-isa ka niyang tinaguyod. Single moms, just thank them. At kung ikaw naman, habang nagpipray ang ating mga anak, at ikaw naman bilang mommy, bilang lola, God is telling you, I am honoring you. I appreciate all the things that you have done. Bilang ito at may karampatang reward sa langit. Now, as we pray, let's just extend our love towards our mom. Just a very short prayer. Do it right now. I'll be silent. Just do a little prayer of blessing for all of them. At kung yung mommy mo ngayon, wala na, I pray for comfort. Comfort. That God will embrace you right now. That you are still complete in God's name. Let's pray together.
Father, we bless all our mommies in this place and even online na nanonood ngayon. We declare blessings upon them. We declare strength. Enough strength to get through each day, each week, each month in their lives. Mahirap maging ina, pero I know that you will sustain them. You will always protect them. That you will always love them in Jesus' name. I pray for all the children that is in this place, that we will honor them, that we will not forsake their teaching. We will always consider them, consider their ways, consider their words. Kasi ilaw ito ng buhay namin. Ito yung mag-guide sa amin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, I pray for love to surround this place, even to those people who've lost their moms. This might be a painful day for them, but I know that you will embrace them. Thank you for giving them spiritual moms to take care of them, to fill their needs, to assist them. Thank you, Lord, for this spiritual family na hindi kami pababayaan, hindi kami iniiwan, patuloy kaming sinusuportahan. Father, again, and for the last time, thank you for giving our mommies. Salamat sa nanay ko, salamat sa mama ko. Blessing siya ng buhay ko. And I pray for longer life for them. Longer life in Jesus' name. And lastly, I want to pray for all the new friends. If this is your first time, God wants to tell you, you are loved. Jesus Christ died for you 2,000 years ago. For you to have life. For you to be forgiven of all your sins. At ngayon, iniimbitahan ka niya na tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. If you are that person, kung first time mo, at gusto mong tanggapin si Jesus, I want you to lift up your hands. At kung ikaw naman, matagal ka na rin uma-attend, pero you know, na parang ito yung best time for me to accept Jesus, lift up your hands right now, everybody. If you desire it, lalo na sa mga may orange stickers. Now, repeat my prayer. Dear Jesus, sabihin niyo, Dear Jesus, I surrender my life to you. Humihingi ako ng tawad. Sige po, humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Linisin mo ako. Patawarin ako sa lahat ng aking kasalanan. At ngayon, tinatanggap kita ng buong puso ng Diyos at tagapagligtas ko. Ikaw na ang mamuno sa aking buhay simula ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pinakamalakas sa palakpak para sa Diyos. Come on, let's praise Him. Thank you, Lord, for the life of our mothers, for our parents. Thank you, Lord.